Yo, what's up mga brad? So, ang pag-uusapan naman na natin ngayon is paano maging Lazada affiliate. So, siguro tapos na tayo sa sa Shopee affiliate. Dahil marami naman na nag-apply. Then dito naman tayo sa Lazada. Meron ng Lazada affiliate, guys. So, paano nga ba mag-apply sa Lazada affiliate? Okay. So, pupunta muna tayo sa ating apps. So, dapat naka-install na kayo ng Lazada affiliate. Ay, ng Lazada apps. Check lang natin dito. Ayan o. Nakatapos lang po ng 12-12-12. So, pag na... Kunin lang natin yung ballpen. Okay, so nakikita yung me. Ay, ang account. Yan, pindutin nyo yan. Ayan o. So, makikita nyo dito, my channel, yan, etc. Lazada affiliate. Okay, so i-click nyo yan. Then, yan o. So, actually, naka-fill up na ako dito. Mga basic lang naman. Connect nyo yung yung account nyo. Pero, kailangan nyo may fill up pa kayo dito. Yan o, may account. So, kailangan nyo i-fill up yung mismong yan. Then, pupunta kayo dito sa yan o, sa settings na yan. Okay, papakita ko yung in-screenshot ko na lang. Okay, so dito na tayo sa my information. So, ang unang bubungad dyan, mga brad, ito. Lang. Yan o, my general information. Check nyo lang yung individual. Yan, siyempre mostly individual naman. Then, I'm a local resident, passport is not required. Hindi naman required yan. Then, yung last name nyo as ID. Then, personal identification card. Yung ID to is TIN. Okay? TIN yung ginamit ko dito. Pwedeng TIN din. Then, sasabit nyo yung TIN ID nyo dito. Yan na, nakita nyo ba yan? Yung front, tsaka yung back ng TIN ID nyo. Okay, so dito yung TIN ID number, then yung last name nyo, yan na basic, mga basic na kailangan. Okay, so meron pa yan sa baba. Then ito pa yung kadugtong ng first page. Okay, dito yung Gmail nyo. Okay, hinide ko lang kasi yung account ko kasi to. Yung details nyo dito, and dito yung email nyo, okay? Tapos yung referral code, pwede nyo ilagay itong code na to or yung code ko, okay? Lalagay ko na lang sa baba. Then ito pa yung affiliate Lazada affiliate program, i-download nyo muna yan. Then i-fill up nyo sa PDF, okay? So pwede nyo, once nyo na download, i-screenshot nyo. Ipapakita ko yun kung paano i-fill up. Okay, so ganito yung itsura nyan. Na-fill up muna sa PDF. So ilalagay nyo dito yung date. Ayan, no? Date. Then name nyo. Tapos register address. Yung register address dapat magkatugma sa TIN ID nyo. Yun po ang lagay nyo lang dun. Then sa billing address, yun din po ang lagay nyo para hindi mag-conflict. Okay? Then email nyo, tsaka contact number, tapos yung TIN ID. Okay? So ganun lang po kadali. Then meron po ditong yung name nyo, then signature. Bali ano to, ni-screenshot ko to bago isi-send sa Lazada. Okay? Screenshot nyo tapos i-insert nyo. Then ito po yung pinaka-head na si Ma'am Bella Prieto. Isabela pa rin. Okay? Okay, dito naman tayo sa bank, sa payment info. Okay? Dito kasi medyo masilan dito, guys. Itong isang pinaka masilan. Pag hindi maayos to, actually hindi pa ako
reviewing pa lang yung sa akin. Sana ma-approve tayo para makapag-promote tayo kay Lazada. Kung may ano ka naman, kung Cbank ka, pwede naman. Mas better siguro sa Cbank or mga online tracks, naka-register sa online yung account nyo. Okay, may maingay. Nasa labas kasi tayo. Okay, so dito yung name nyo. Tapos ilalagay nyo dito yung bank name, okay? Kung Cbank, PPI, BDO, yan basta. May screenshot pa kasi kayo dyan eh. Tapos may next pa yan. After nyo fill up yung dyan, meron kayong i-insert dito yung proof na kayo po yung may-ari. Okay? Parang sa Cbank, 'di ba? Nakalagay yung name nyo, yung tawag dito, account number, 'di ba? Doon sa may baba ng name nyo. Okay, so screenshot ko yan, pinasa ko. So waiting ako kung ma-approve ni Lazada. Ito kasi yung isa sa masilan kay Lazada. Kahit naman kay Shopee. Kasi nung actually nagpasa na ako noon, parang nag-refresh si Lazada, lahat ng ng na-fill up mo nabura. So, yan, panibagong fill up tayo ng form ni Lazada sa payment. Then ito naman yung pinakalas, yung tax info. So lagay ko lang dito kung BIR register ka, lagay mo lang no. Then are you monthly invoice? Automatic yan, naka yes. Then are you availing reduced rate exemption with the holding tax? Is no. Okay? So yan lang yung pinalap natin. So waiting tayo ng kung ma-approve tayo ni Lazada. Kasi sayang din yung offer ni Lazada eh. Baka makakita din tayo dito ng kahit papaano, 'di ba? May limit lang yung withdrawal kay Lazada. Hindi kagaya kay Shopee na kahit 500 pwede mo nang i-withdraw o 200 etc. something. Ito mga 1, 2. Okay, so pwede na kayo mag-promote. Ayan you can promote, self-promoting while review your information. So ang next na gagawin natin yung video naman is paano naman mag-post sa Facebook. May ihabol lang pala ako. Okay, so may ihabol lang pala ako. Yung Facebook nyo pala, ilagay nyo dito. Kung ano yung saan kayo magpo-promote. Yung unang dito yung unang step. Okay, ilagay nyo dito yung link ng Facebook nyo kung saan kayo magpo-promote. Sa TikTok, sa YouTube, o kaya kung anong platform nyo i-promote. Okay? Lagay nyo lang dito. Kalimutan ko kanina. So yun lang. So by next video update ko kayo kung na-approve tayo, then paano din tayo mag-post sa Facebook tong Lazada. Actually naibenta na rin ako dati, di ko alam kung saan napunta na yon dahil hindi na ako naging active. Naging active tayo kay Shopee. So pag maharap natin to, pwede rin tayo mag-promote dito kay Lazada itong papasok na 2025. Thank you.